So by now, siguro download nyo na yung file mula dun sa external link na binigay ko. And once you've done that, you need to save that file sa desktop. So considering na nasa desktop ka, so ito yung file, download mo dun. What you need to do now is to extract the files here, extract here, and you will see a folder which is what's inside the file. And then once you open that folder, makikita mo may 4 na file dyan. Supposedly 3 lang talaga yan siya. Pero nilagyan ko ng pang-4, ito yung SF1 na dinownload mo sa LIS. Actually, ito yung dinownload ko. You can replace that file, you can delete that if you want, and you can use it if you want, just to test the software or the project that I just finished kagabi. So let's open the LIS file muna. So ito yung SF1 na dinownload mo sa LIS website. So as you can see, it's just the same old SF1. Ang pagkakaiba lang niya is, yun nga, yung pangalan niya. As you can see here, yung pangalan niya is My SF1, and the sheet name here is also My SF1. So ano ba yung, bakit ganon? Kasi if you're going to download the LIS from the SF1 from the LIS, malalaman mo na yung sheet name niya, yung sheet name niya dito is hindi uniform, or hindi siya consistent every year kasi nag-change siya, nag-update yung LIS. So in order for uniformity, that you can use the file for a longer period of time, you're going to change the sheet name by right-clicking and then rename, and then you're gonna type My SF1. So once you've done that, you're just gonna click enter, and then file, save as, and then go to the desktop. Open the folder, as you can see it, My SF1, you're gonna type there My SF1, or you're just gonna click that one and then save, and then replace it, kasi you're now opening your own SF1 file or kung ano mang meron ka. So minimas natin yan. So may dalawang file dito na advisory ECR or academic teacher ECR. Kumbaga dalawa yung ECR na ginawa ko. Actually it's the same file, I just repeated it para makita yung pagkakaiba ng paggamit ng iisang file, but you can use it in 2 different ways. Kung advisory ka or academic teacher ka, advisory is for grades 1, 2, 3, yung mga self-contained na mga classes. Yung academic teacher for 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10, kasi yung dinesign ko is good for grade 1 to grade 10. Ang mangyayari is, kung academic teacher ka, pwedeng hindi ka advisor, pwede rin advisor ka. So you can use either of the 2. Okay, so academic teacher ka, hindi ka advisor. So, ano mangyayari? Bale, kung academic teacher ka, ibig sabihin nun, wala kang advisory, maaaring nagtuturo ka ng maraming subjects sa isang section. Maaaring sa grade 7, nagtuturo ka ng English, Math, tsaka Science. Or, nagtuturo ka ng plain Math sa grade 7 or grade 8 or grade 4, 5, 6. Turo ka ng Math, pero sa iba-ibang section. Section Mount Apo, Taal, or Mayon, o iba-ibang section. May dalawang solusyon dyan. Una, yung academic teacher na ECR, yun yung gagamitin mo. Pagpalagay na natin meron kang 3 section. 3 section, ang tinuturo mo math. Yan. Sa old file na gamit ng DepEd, ng Central Office, meron kang 4 na subject. So, 1, 2, 3, 4, MAP, PE, and Health. Mape. Tapos, 4 na quarters. So, 4 times 4, that's 16. Tapos, nagtuturo ka ng grade 7 tsaka grade 8. Dalawang section, 16 times 2 sections each. So, 16 times 2. That will be 32. So, may 32 files ka. Kawawa ka naman. So, dito, ilang section tuturo mo? Ilang grade level? 2. So, ang gagawin mo, click mo yan, rename na lang natin. Gawin natin grade 7 section 1. Para mas madali, diba? Tapos, i-right click natin, kopyahin natin, copy, tapos right click ulit, paste. Kasi meron na siyang copy, no? Rename natin yan. Paano mo rename yan? Right click ka dyan, tapos merong rename. Sikreto, pwedeng click mo yan, pero F2 yung keyboard mo, i-click mo yung F2. So, section 2. Mape ha, mape teacher ka.
Music Arts and PE. So, dalawang section na yan sa isang grade level. Tapos, grade 8 din eh. So, yung dalawa, kakopy mo ulit. Copy. And then, paste mo ulit. So, meron ka ng F2 natin yan. Ito siya magiging grade 8. See? And then, right click natin. Rename. Tanggalin natin yung word na copy. Oh, bakit meron pa yung 1 and 2? Tanggalin natin yan. Tanggalin natin. Tanggalin. Gawin natin itong 1. Siguro kung grade 7, grade 8, section 1, section 2. So, unahin natin sa section 1. Sa grade 7, section 1. So, enable content. Yung kang input data dito. Sa input data, makikita mo yung mga bata mo. So, sa grade 7 ka, gawin natin grade 7 yan. So, section ito. Gawin natin section 1. Oh, section 1. Section 1. Gawin natin spelling natin. Section 1. Section 1. At tuturo mo ay music. Bakit? Tapos, gagawa ka ng bagong subject. Create new subject. Ano task? Ito, gagawin mo itong arts. Oh, see? Diba, madali. Gawin ka ng arts. Punta ka kay music. Create new subject ulit. Kay music, huwag kang pupunta kay arts. Kay music ka lang. Music. Create new subject. Saan na yun? Ay, teka. Medyo. Saan na tayo? Music arts. Yan. Create new subject. Gagawin mo to siya. Kita mo, nagbabago-bago na yan siya. Click mo yan ulit. Gawin mo to siyang PE. Music, arts, PE. Balik ka kay music. Create new subject ka ulit. Create new subject. And then, gagawin mo yan siyang health. Oh. O diba? Ilang file hawak mo? Isa lang. Sa isang section. So, meron ka na ang music, arts, PN. So, pwede mo na yung gamitin. So, anong gagawin niyan? Ang gagawin niyan, pagkatapos mo maglagay ng grades dyan sa bawat row scores dyan. So, yung advisor mo, yung advisor ng section na to, yung section 1, itong file na ginagamit mo, save mo siya, ibigay mo sa kanya. So, nakuha na niya. Pagbukas ng advisor ng grade 7 section 1, kasi meron siyang music, health, PE, and arts doon, ang gagawin niya, yung bawat row score niyan, kung ilang estudyante yan, 12 sila, ang bawat row score yan, yung mga scores na nilagay mo dito, kakopy na lang niya yan, tapos i-paste niya doon sa advisory ECR niya. Gawin din niya yan dyan, and dyan, and then dyan, para lumabas na yung lahat ng scores na meron ka. So, meron na siyang grade music, and meron na siyang final. So, automatic na yun siya. So, hindi na kailangan mag-encode ng advisor mo, ng advisor ng section na yan, kasi kakopy-paste na lang niya. So, ganoon din ang gagawin niya sa health, PE, and arts. So, automatic na yung lalabas. So, the same thing na gagawin mo dun sa ibang grade level. Section 1, Section 2, Section 1, and Section 2 ng grade 8. Madali lang. Take note. Para kasi magulong kayo. Yung original na file kanina ito yung music, diba? Ito siya ang original. Nung binuksan mo yung file kanina, nakalagay dito Filipino. Input data. Ito yung kokopyahin mo parati. Huwag kang mag-copy, create new subject dun sa copy na. I mean, these are mere duplicates of this original file. So, kung ano nung laman nito lahat, kokopyahin lang niya. Kung dito ka, i-click mo yung arts, tapos mag-create new subject ka, magkakaproblema ka. Bakit? Napakita ko sa inyo ha. Kasi,
sinet ko lang para hindi masyadong mabigat yung file. So, sinet ko lang yung copy niya to the original. So, itong original ang music. So, i-hit new subject. Magkakaroon yan siya ng maraming error. Kasi the final reading sheet already exists. Bakit? Kasi yung original na kopya ng music is kinokopya mo na naman. So, magkakaroon ng dalawang base template. So, magkasalubong yung dalawa, makakaproblema. Pwede bang, pero what if ganun ang nangyari? Ano posible mong gawin? Pag i-click mo itong no, hihingi siya ng file name. Kahit anong file name nilalagay mo dyan, I don't think na I've never tried, but I presume, kasi ako yung nag-code, hindi pa rin siya tatakbo. But considering, palagay natin Pilipino, palagay mo Pilipino, what will happen? Yeah, as I thought, meron siyang problema. So, what will you do? I-click mo yung yes, ang dami mong i-click na yes. So, your possible solution to that is, alam mo yung enter sa keyboard? Long press mo yan. Long press. Yeah, I know. And then, yeah, mawawala na siya. And then, pwede mo na itong gawin mo Pilipino. Saan is Pilipino? Taas. And that will still change. That is if hindi ka sa original. Ito yung original eh. Pag hindi ka dito magkokopya, ganun na mangyayari. Pag dito ka magkokopya, create ka ng new subject dito, madali lang. Walang mga pop-ups. Pero kung dito ka sa kopya, magkokopya ka, dyan tayo magkakaproblema. Kasi alagay ka ng pili ka music. Music. So, mayroon kang music na isa, magkakaproblema. So, that's it. That's about it. Question. Merong isang question sa akin. Sir, what if I'm teaching music sa lahat ng klase? Lahat sa isang grade level, nagtuturo ako ng music sa lahat ng grade level. Sa isang grade level, grade 7, sir, iba-ibang section, pero music lahat ang tinuturo ko. So, dapat iba-iba ang pangalan dito. Ang problema kasi dito is, sinet ko yung template na ang babasahin yung pangalan is yung nandito. So, hindi mo ito siya mati-change. But, if I will make another one for that, pwede rin naman. Tawagin natin academic teacher 1 grade level. Pero, masyadong mahirap gawin yun. I mean, dadami na yung file na hawak. So, at least, itong ganito, once per section, meron kang isang file. So, kung sa grade 7, meron kang 8 section na tinuturuan, so meron ka lang 8 file. Considering na kung sa original template ng class record, merong 8 section, that would mean 8 quarter, 4 na quarter, 8 times 4, 32 files, plus ang grading sheet, final grading sheet. So, that will be 36. Kawawa ka naman. So, 36 ang gagamitin mo. Compare dito na 8 lang. So, I hope you get the point. Yun lang. So, I think that's about it. Like, share, comment. If you don't like it, it's okay. If you like it, thank you. Share. Sir Weds. So, yung dinownload ko na SF1 is grade 1, so self-contained. So, we're going to assume na I am a grade 1 teacher. So, advisor ako. I'm gonna open the advisory ECR. And then, once that's open, makikita mo na excuse me. Makikita mo na meron siyang marami siyang sheets. Napakarami ng sheets niyan. Kasi ito yung lahat ng subject from grade 1 to grade 10. But since grade 1 teacher ako, hindi lahat dyan gagamitin ko. So, once na-open na, ito na-open na siya. So, makikita mo dito, meron nakalagay dyan, security warning, macros have been disabled. So, what you're gonna do is to click enable content. So, na-enable na siya. Blank yan na siya lahat.
except dito sa teacher and the principal. Paano siya nagkaroon ng pangalan at ng principal? Actually, galing yan siya dito. Kasi yung dinownload natin na SF1 ay pangalan na. So, considering na papalitan ko ng pangalan kasi nalagay ko yung pangalan. And hindi kasi updated yung LIS namin, papalitan ko rin yung pangalan ng principal namin. Kasi bago na yung principal namin. So, by entering, minimize natin yan siya. And then, balik tayo dun sa advisory VCR. Nakikita mo, palitan na. See? Kapalitan na siya automatic. So, ito siya. Pero kung wala kang SF1 na magagamit, pwede mo siya itatype mo lang dyan. As you can see, you can just type that there. So, region, masyadong marami. Itatype natin dito, di ba? Ito yung advantage kung mayroon kang SF1. Pwede mo i-type lang dyan, manually, or you can just click it, equal sign sa keyboard, punta ka sa SF1, hanapin mo yung region, enter, mag-value yan siya, value, kasi meron siyang dalawa dyan, pwede mo yung tanggalin mo yung sunod sa column, yun yung tatanggalin mo, and then enter ka ulit. And lalabas na siya. So, ganun lang ang gagawin mo for the rest of the boxes dito. Empty boxes. So, considering na manual ka kasi wala kang SF1, so type natin 11 and then pangalan ng school namin. This is gonna be taking a little time. Tapos city, sa taga-Davao ako. District namin sa Taana, and then ang school ID namin is 129706, and then for the school year 2015, 2016, and then kasi grade 1 to siya, so grade 1 teacher kunyari ako, and then section ko is Korea. So tapos na tayo dyan, so lumabas na siya, tapos na ako dito. Bakit may pangalan dito, saan to siya galing? Actually, ang ginawa ko dyan is dito sa SF1 ko, i-highlight ko yan siya lahat by pressing shift sa keyboard, click sa pinakadulo. Si Ramos yung pinakahuli kong bata, di ba? So from Boylan, shift Ramos, which is the last student na lalaki, Control C, or basically copy, pwedeng ganun, and then balik ka dito, i-click mo yan siya, and then Control V, victory, control sa keyboard, and then V for victory. Or kung pwede kang right click, paste special, paste all. Okay, ulitin natin. Medyo mabilis yun ah. Ulitin natin na. Right click, paste special, may lalabas yan, huwag mo na galawin yan. Paste special, click mo na yan, and then all. Okay. So, tatakbo na yan siya lahat. So, kunwari ito, empty to siya, i-delete natin na. Kunwari, empty yan siya. So, kita nyo, nawala na rin yung mga numero kasi automatic yan siya. Balik tayo sa SF1. So, yung baba is atubang. I-click mo muna sa atubang. And then, shift ka sa keyboard, click kang Villa. And then, copy. Minimize natin ulit. Balik tayo dito, click mo dyan. Paste special, click this one, click OK, and boom, automatic meron kang 32 students. Binilang na niya automatic yung klase mo. And then once na lumabas na yan siya dyan, nalagay mo na yan siya sa MTB, sa Filipino, sa English, sa Araling Panlipunan hanggang sa EPP, lalabas na yung pangalan ng bata. Grading sheet, meron ka ng grading sheet dito, summary quarterly grades for first quarter hanggang sa fourth quarter, lalabas na yan siya dyan. And even the finals, yung final grades and general average, lalabas na rin yan siya. So, turong tayo ng konti dito. Meron to siya pang dulo,
Ito yung wala sa sa electronic class record ng release ng DepEd. Nilagay ko lang. May ranking siya dito. So, malalaman mo na kung sino yung mga honor students. Kasi, mag-highlight yan siya mamaya kung sino yung mga honors from the top 10. So, paano ba ito siya gagamitin? So, just the same thing, marunong kang gumamit ng ECR ng DepEd, yung sa central office yung dinesign ng SECRPT, ganito rin paggamit nun. Kasi, same lang sila. So, ayan, click tayo kay MTB na file, kasi grade 1 teacher ako. Click natin sa MTB. So, lumabas yung pangalan nyo dyan. Kita nyo merong lagpas dyan. So, dun, huwag nyo masyadong i-worry yan. Kasi mawawala rin yan siya mamaya. How do we use this? Nakita nyo na lumabas na yan siya dyan lahat. Kasi automatic yan siya. Huwag kang mabahala. Kasi pag i-click mo yan siya dyan, and then you're gonna click on that, type ko yan wala. Hindi yan lalag. The file is protected. And then as you can see, merong mga navigation tools dito. First quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. So, yung buong quarter from first grading to first quarter to fourth quarter, nandyan na. I-click mo na lang. Yung gagawin, kung paano mo gagamitin yung isang sheet, ganun din paggamit sa lahat. So, you're just gonna be clicking, and clicking. So, the first thing you need to do is, kasi makikita mo, yung file mismo maraming blank rows. Kasi, 12 lang yung lalaki, and then, 20 lang yung babae. You only have 32 students. Yung file kasi medyo malaki, naka-design siya for 40 boys and 40 girls. So, kaya yan siya may blank row. Ano ang gagawin natin? Meron yung hide button, i-click mo yan siya. So, click mo lang yung hide button para mawala yung mga row. Yung row mismo, automatic yan siya mawawala. So, medyo mabagal siya kasi yung laptop ko mabagal din. So, pasensyahan nyo na. So, kung not responding man yan siya dyan sa taas, don't worry about it. Kasi binabasa ng file yung function na inutos mo sa kanya. So now, nawala na yung not responding. Makikita mo, nawala na siya. Nawala na yung blanco. So, anong gagawin mo ngayon? As per instruction, una maglalagay ka ng mga highest possible scores. Diba? Yun yung una mo talagang gagawin. Kunwari nag-summative test ka ng 20 items. Sa first summative test, 20 items. And then, second summative test, meron kang 30 items. And then, 40 items. So, automatic na yan siya lalabas. So, maglalagay ka na ng score. Kunyari, nakascore siya ng 10. And then, sige, kakomplituhin mo natin. Pause ko muna, kakomplituhin natin ito lahat. Medyo napagod ako dun. Kakapagod talaga maglagay na ng grades. So, yun, tinapos ko na, nalagay na lahat ng grades for MTV. So, nalagay ko na yung sa written works, performance task, and quarterly assessment. So, as you can see, scroll down natin. Nalabas na yung grade ng bata dyan automatically, tulad nung nasa PCR template natin. So, may blank dito, assuming na yung bata is absent. So, as you can see, meron ding 3 written works, 3 performance tasks, and isang quarterly assessment. So, what if magkamali yung teacher na lagay niya dito, nalagyan niya error? Possible error ng teacher. Supposedly, dito niya ilalagay yung score. Kunyari, walang score dyan. Tapos, supposedly, dyan yung ilalagay. Pero dito niya ilalagay sa kabila. 25. Ang mangyayari is, merong warning or pop-up error na nagsasabi na the subject you are filling up, etc., etc. So that would mean na mali yung nilagyan mo ng box. So another thing would be is pagpalagay natin na si teacher tinanggal niya yung isang highest possible score, blanco. Magpupula lahat. Ibig sabihin nun, walang naman yung highest possible score, and as you can see, merong mga error na lalabas. So, it will help the teacher para malaman niya kung nagkamali ba siya sa paglalagay ng score sa raw scores table.
ng bawat class record. So, that will work sa lahat ng mga templates. So, sa lahat yan. So, as you can see, kasi grade 3 durian. Nga pala, pinalitan ko siya ng durian. Chinek ko. Supposedly, grade 1 to, grade 1. Nalagyan ko yung grade 1. Balik natin sa grade 1. So, nabalik siya sa grade 1. Balik tayo sa MPB. So, walang EPP ang grade 1. Wala rin siyang science. So, kung papalitan mo, gagawin mong grade 4, grade 5, mag-activate yan siya. Automatic yan siya mag-activate. So, click natin yung grading sheet. So, grading sheet. Ito yung grading sheet. So, lalabas na error yung click natin sa taas. Lalabas yung error. Kasi, sa MTB mo, merong pula dyan. So, lalagyan natin ang score. Bigyan natin 25. Check natin. Mawawala ba yung pula, and then magkakaroon na siyang grades. Punta ka sa grading sheet, first quarter, click mo yung first quarter. As you can see, lalabas na yung grade. And then always refresh this. Once na magamit mo na siya, ito, kasi nagamit natin siya, update natin yung sheet, pwede rin refresh. As the instruction says, click refresh before update button. So refresh muna natin siya, just to make sure na lahat ng grades na-generate. And then after that, you're gonna update the sheet para mawala yung mga blanco columns and blank rows. Kasi lima lang yung subject and then ito lang yung mga estudyante mo. So considering that, punta ka sa file to check kung anong mukha niyan. And then print. So, naka-landscape pala to. So, sige lang. I-orient natin siya sa portrait kasi nakalimutan ko pala siya yung portrait. Anyway, pag madadownload mo na to, hindi na siya naka-portrait if you will check it kasi i-update ko na siya agad. So, punta tayo sa file, print, and then yan, naka-portrait na siya. Nakaset siya sa A4. So, maliit siya. You can adjust it sa page layout. You can adjust it to bigger size kasi if you want 80 ang scale niya or 985, ikaw na bahala para ma-adjust mo yung kung gaano ba siya kalaki o gaano ba kaliit yung preview. So yan, nandiyan na yun siya. So that's your quarterly grade. So that's for the first quarter, etc. Second quarter, third quarter, fourth quarter, third quarter, bakit nasira? Oo, kasi na-adjust ko pala, pinalaki ko siya masyado. So anyway, so nakaset yan siya kanina sa 76. Balik ko na sa 76 which is the original. Set ko na siya sa 76 kasi yun yung pinaka-base niya sa layout wherein lahat ng mga files, pag ipiprint mo na siya, kahit medyo malaki yung margin sa kabila, you can adjust it if you want. Lalabas na siya. Kasi sa grade 1, sa grade 1, if you're going to check, walang English at saka Filipino ang first quarter. And then pagpunta mo na second quarter, meron na Filipino. And then go to third quarter, meron ng English. Kasi sa third quarter pa nagkakaroon ng English subject yung sa grade 1. So, what if grade 4 yung bata? So, what if grade 4 yung bata? Punta ka sa grading sheet balik. Balik tayo sa first quarter. As you can see, meron pitong kasi lumabas yung grade ng MTV kanina. So, mawawala yan siya. Pero blanco yan. Pero hindi lang 4 yung subject kasi nga 5, 6, 7, 8 hindi lang 4 yung subject ng grade 4. So refresh mo yung sheet and then you're going to update the sheet again. So lalabas lahat ng mga subjects ng grade 4. Automatic po yung mag-update niyan. So automatic yan siya lalabas. So ikaw na bahala kung ipiprint mo rin yan siya kasi kung grade 4 teacher ka, ipiprint mo rin yan siya, adjust na rin yan siya automatically. So basically automated na siya lahat. So, going to the final sheet. So, ito yung final sheet. Balik natin sa grade 1. Kasi sa grade 1 natin nilagyan yung grades kasi MTB. So, grade 1. So, grade 1 na yan siya. So, punta tayo sa final sheet. So, going to the final sheet now. Click. And then, we're gonna refresh. Refresh muna natin. And then, we're gonna see those blank rows there. And kung mapapansin nyo, naka-grade, medyo naka-fill yung color ng first quarter ng Filipino and English kasi
na-recognize na niya na grade 1 yung template na ginagamit natin kasi naka-grade 1 siya. So, mag-gray yan, ibig sabihin, walang grade na lalabas dyan. So, we're gonna update the sheet now para mawala yung mga blank rows. So, na-update na siya. And then, you're gonna see, lalabas na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lang ang subjects na available para sa grade 1. And nawala yung science and yung EPP kasi walang science and EPP sa grade 1. So, try natin sa grade 2. Grade 2. It's going to refresh the sheet again. And then, ganyan, lalabas na yung science. And then, update the sheet. Ayun, meron ng English. Meron na siya. Meron mo talaga. Pareho lang pala yung subject ng grade 1, no? Tsaka grade 2. Punta tayo sa grade 4. Grade 4. Tayo sa grade 4. And then, punta tayo sa finals. I-refresh natin. And then, i-update natin. Para makita natin kung ano yung mag-work. So, kung makikita ninyo na wala na yung mother tongue, Filipino na siya dito. And then, nawala na rin yung gray para sa Filipino and sa English. And meron ng science and EPP. So, I guess that's gonna be it. And then, click natin sa 1 para makita, refresh. And then, i-update natin ulit. Kita nyo? Biglang nag-gray yung sa English at sa Filipino. Kasi grade 1 siya. And then, we're gonna update the sheet. So, now, it's gonna be updated. And as you can see, nandiyan na blank na yung rows. And then meron siyang ranking dito kasi nga para sa mga advisory hindi na mahirapan malaman kung sino yung first honor, second honor, third honor hanggang sa 10. And then how I wish I can show it to you now. Kaso nakakapagod talaga maglagay ng scores, but you will see it maybe in some other tutorials. Pag i-update ko tong file, maybe I will show it to you. Pero sa ngayon, ito lang muna. And then, ano pa? Grading sheet. I think you've seen the grading sheet, diba? Ito yung grading sheet. Always remember to refresh and then always click the update button. Update nyo always. Para ma-update yung mga subjects na gagamitin ninyo. And then, naka-ready na rin yan siya for you to print. Lahat ng yan, actually ready to print na lang yan. So, you're just gonna be using one file and then that file is ready to print na lahat. So, that's about it. Yeah. So, tapos na tayo dito. So, we're going to the class record folder again. And then, merong report card. Click natin sa report card. And let's see anong laman ito. Sa report card, merong enable content. Then, meron tayong dalawang sheets, the boys sheet and then the girls sheet. So, how do you use this? So, basically, yan siya is kung ano yung nasa report card mo. No. Kung ano yung nasa SF1 mo. Ba? Yeah. So, ano pa? So, hindi lumabas yung pangalan ko. Oo nga pala. Kasi, ano yung nakalagay dun sa ano ko. So, anyway, you can edit that if you want. So, ito is, nandito na lahat ng mga pangalan ng mga estudyante mo. Automatic na yan siya. So, when you click on De Los Reyes, itong report card, mag-adjust yun siya, magiging De Los Reyes na yun siya, pati yung age ng bata, yung ano tawag nito, sex niya, and then grade 1 ba siya, do yan on. So, bali, kung meron kang may SF1, this will run. Okay siya, tatakbo siya kaagad. Itong attendance, maglalagay ka na lang ng mga scores ng attendance dito. And, kunyari, meron 22 days. So, 20 days na yung bata na present. So, tatakbo na yan siya hanggang dun. So, kung 0 ang absent. So, of course, blank for 0 eh. Lagyan natin doon, dumating na yung March, parang 20 days sa March, and then merong 10, and then yung bata is palagay natin na siyempre 10.
yan, 10 lang din yung peso. Siyempre, ito dapat 2 lang din dito. 11 o'clock p.m. 2. Yan, 2 lang yan. So, magiging 12. So, yan yung report ng bata. So, you're just gonna be clicking on that, so on and so forth. So, you're just gonna be putting that. So, this is ready to print. Okay, kaya ready to print na yan siya. 2 pages lang siya. So, kung makikita mo, may grade dito. Tataka ka kung bakit may grade. So, kung iurong mo yan siya, i-browse mo yan siya, punta dyan. Meron ng grade sa mother tongue. Ang nangyari kasi dito sa finals mo, punta ka sa finals. Kahit meron, blanco pa yan siya dyan, wala pang final grade. 67 naman. Ano ba ang pangalan nitong bata? Ano ba yung pangalan ng bata kanina? Si De Los Reyes. Pakita mo yun? De Los Reyes Linton J. Ito, 71. Kasi 71 siya. So, 71 yan siya dyan. First quarter. Then, kung merong grade for second quarter, third quarter, then automatic na yan siya lahat. So, ang gagawin mo na lang is basically, maglalagay ka ng mga values niya for AOSORONO and then print mo na. And then, while it's printing, punta ka na naman kang Duropan. Then, nalalagyan mo na naman ng attendance sa Duropan. And then, print na naman siya ulit. 71 yung kanina. So, si Duropan, kung mag-value, ano ba yung grade ng Duropan kanina? Tingnan natin yung grade ng Duropan. Si Duropan is 69. Okay. Wait natin, baka hindi pa nag-update. So, si Duropan, calculating what percent. Okay, let's check. 69. Yun, 69 na siya. And then, si Ko. Tingnan natin kung anong grade ni Ko. Tatakbo yan siya. Ko. And then, 70. So, pali, you're just gonna be printing. You're gonna be choosing the name. Lalabas na yung grade ng bata. So, anong gagawin mo is, basically, the attendance part na lang. Meron akong integrated school form 2 para sa attendance. Kumbaga, automatic na rin siya. Pwede ko siyang i-connect dito. Pero, it's a separate sheet, it's a separate file. If you wanna know about that video, on that file, sa SF1, SF2, SF3, and SF5, meron separate video para dyan. And you can watch it. Pero as of now, hindi ko pa siya na-link. Yung dalawang file, hindi ko pa na-link dito sa electronic class record. Kasi I just wanted to publish it as soon as possible. So, sa boys din, sa girls din, meron din dyan sa baba. You can do the same thing. Then, mag-change na rin siya automatically. So, as I was saying, medyo minadali yung video. And then, hindi ko pa na-link yung dalawang file. Simply because, ang reason is, I want everybody to know this. All of my files are for free. Though, medyo mahirap siyang kunin kasi dahil sa external link. Pero, wala naman ding bayad yun. You're just gonna be clicking and clicking. Just follow the instructions on how to download it. And sa mga nag-download ng file ko sa integrated school forms yung last year pa, maraming salamat po sa suporta. Naging madalian yung pagkakagawa nitong project na hindi ko na pagsabay, hindi ko pa na pag-update yung school forms and then ito. The reason for that is mayroong nagbebenta ng mga school forms, mayroong nagbebenta ng electronic class records. Walang masama sa pagbebenta, negosyo yun pagkakakitaan yun. Lahat tayo naghahanap buhay. Pero I for one, basta tungkol sa trabaho sa school, yung school forms kasi dinesign siya for free. Making an automated school form na may bayad, parang hindi ko makita yung logic doon. Pangalawa, the electronic class record, when I was invited to design it, yung makikita niyo electronic class record, marami kaming gumawa niyan. Nung ginawa namin yun, alam namin na hindi siya makakatapat sa mga commercialized, yung mga binibenta. Kasi it wasn't meant to compete with them. Kasi step by step supposedly I was insisting on making a macro design for the
electronic class record. Pero hindi lahat hindi lahat open sa macro kasi may mga teachers na hindi updated yung Excel nila, and I understand kasi ang target ng DepEd is kahit anong version pa ng Excel, yung functionality ng file is it will cater to all. Hindi pumipili ang DepEd ng kung sino lang yung teacher na makakagamit. Yun yung target namin, yun yung goal namin. When we designed the electronic class record, it was for everyone to use it. Hindi lang yung mga marunong, hindi lang yung mga magagaling, pati yung walang kaalam-alam sa Excel, pati yung mga taong first time palang hahawak ng Excel, sa mga automated, sa mga meron ng formula. Ginawa ko to kasi gusto kong huminto yung iba na wala na nga pambili ng pagkain nila, nahihirapan na nga, hindi pa magaling sa computer, tapos pagkakakitaan pa. So para dun sa mga nahihirapang bumili kasi wala silang pera, libre po to. Never ko nagpapabaya. Hindi po ganun yung mga proyekto ko. Hindi copyrighted yung mga design ko. Pero it doesn't mean ipamimigay ko yung codes ko. It only means I wanted the file to be protected para hindi manakaw ng mga taong nagbebenta. At para yung mga gumagamit nito, hindi nila masira yung code. At least, safe siya. Magagamit nila for a longer period of time. So, in behalf of the Standard Electronic Class Record planning team, itong design na ginawa ko, hindi nila alam. So, initiative ko to. Kung may problema sa file ko, ako sisihin ninyo. Huwag yung mga kasamahan ko. Kung meron mga maganda sa file na nakatulong sa inyo, dahil doon sa nalaman ko mula sa team namin na may mga taong nagbebenta ng mga ganitong forms. So kung may problema kayo sa file, if you have any questions about it, nasa baba, you can comment. Please share nyo po yung file, lalo na dun sa mga walang pera, baon na sa loan, baon na sa utang. Kawawa naman, hindi na nga tumataas yung aumento natin, magkakatirahan pa tayo. So share nyo po sa iba para po naman makatulong. At sana naman po sabihin nyo sa iba na merong libre, merong willing na gumawa ng libre, mag-aaksaya ng oras, hindi hihingi ng bayan, para po makatulong sa iba. Pasensya na sa drama, hindi na kaya ako madrama ng tao, pero talagang medyo na-insulto lang ako doon. Kasi sinabihan yung team namin na hindi maikukumpara yung libre sa may bayan. Kasi parang plain rice tsaka Chowking Laureate yung gawa daw ng DepEd, plain rice lang, meron daw Chowking Laureate. Kaya po namin gumawa ng Chowking Laureate. Ito po ay isa sa mga ebidensya na sa loob ng 2 araw lang kaya namin. Sinadya lang namin hindi gawin kasi alam namin may mga teachers na hindi makakaya ng macro yung mga applications sa computer nila. So in behalf of all those na walang pera, of all those na hindi nagpapabayad, of all those teachers na concerned sa kapwa teacher niya, pagtulungan po tayo at maraming salamat sa pagtangkilik. At ito po yung lingkod, si Sir Weds ng Davao City Division ng Quezon Elementary School, Santa Ana District. Nagpapaalam sa inyo. Maraming salamat.